Hallelujah. Isa nga po malakas na palakpak para kay Lord. Lahat po tayo tumayo. So welcome po sa GCDD Church. You are all welcome to listen and to join us sa lahat po ng nasa online ngayong oras na ito. At bumabati po tayo ng isang maganda at magpalang umaga sa ating lahat at sa ating pong bishop at pastora na sa Qatar. Happy anniversary GCDD Qatar. Pwede po palakpakan natin ang Panginoon sa ating church sa GCDD Qatar. Alam ko po lahat tayo dito ay excited. Sabi mo sa atin mo, excited na akong makinig sa salita ni Lord. Amen. Shall we pray, Hali? Father God, Jesus, Holy Spirit, we thank you for this wonderful day that you have given to us. Lord, marami pong salamat sa oras na ito. Nabigyan mo kami ng pagkakataon at pribilehiyo, Panginoon, na kami ay makapanig at makapag-fellowship, Panginoon, with you, Holy Spirit, at Jesus sa oras na ito. Lord, we believe if there are 2 or 3 gathered in your name, you are there in their midst. Lord, anoint your servant as I share your word, I speak your word today. Hide me behind your cross and let your glory shine alone in this place. Lord, we let loose the power and the anointing of the Holy Spirit be upon this place, O God, and we bind any spirit of doubts, unbeliefs into your word, O God. We bind any distractions sa pangalan ni Jesus na gumugulo sa aming mga kaisipan, sa aming mga damdamin, sa aming mga espiritu. At Lord, pinapakawalan namin, Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon sa oras na ito. Lord Jesus, Holy Spirit, minister to us as we listen, as we hear your word today. We thank you, Lord. We claim success upon this service. We glorify your name. We worship you. We praise you and we adore you. In Jesus' name, we pray. Sa lahat na nagmamahal sa Lord, magsabi ng malakas na Amen and Amen. Isang malakas pong palakpak para sa ating Panginoon. So I just want to share with you, bago po kayo po, let's all read our text for today. Babasahin po natin sa John chapter 4, verses 1 to 30. Basahin po natin to ng sabay-sabay. Ready? 1, 2, 3, go. Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. Nalaman ito ng Panginoon. Bagamat hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. Kaya umalis siya sa Judea at bumalik sa Galilea. Verse 4, kailangan dumaan siya sa Samaria. Verse 5, dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sychar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. Dito matatagpuan ang balon ni Jacob dahil napagod si Jesus sa paglalakbay. Umupo siya sa tabi ng balon. Halos katangkalian na noon. Verse 7, pakibasa po ng malakas. Verse 8, wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila'y bumili ng pagkain sa bayan. Verse 9, sinabi sa kanya ng babae, ikaw ay Hudyo, Samaritana naman ako. Bakit ka humihingi sa akin ng inumin? Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihabulubilo ang mga Hudyo sa mga Samaritano. Verse 10, sumagot si Jesus, kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihigi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Verse 11, nagsalita ang babae, Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang pansalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay buhay? Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom. Gayon din, ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka ba sa kanya? Sumagot si Jesus, ang bawat uminom ng tubig na ito'y muling mauuhaw. Ngunit ang sino mang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan. Verse 15, sinabi ng babae, Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na iyan upang hindi na ako mauhaw. Ni pumarito pa upang sumalok muli. Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa, wika ni Jesus. Wala akong asawa, sagot ng babae. Sinabi ni Jesus, tama ang sinabi mong wala kang asawa.
sapagkat 5 na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo. Verse 19, sinabi ng babae, Ginoo, palagi ko ay isa ka ang propeta. Dito sa bundok na ito ay sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno. Ngunit sinasabi ninyong mga Hudyo na sa Jerusalem lamang sasambihin ang Panginoon, ang Diyos. Verse 21, sinabi ni Jesus, maniwala ka sa akin, darating ang panahon na sasambihin ninyo ang Ama, hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. Verse 22, hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Hudyo. Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sumasamba sa Kanya sa Espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ang uri ng pagsambang ninanais ng Ama, ang Diyos ay Espiritu at ang mga sumasamba sa Kanya ay dapat siyang sambahin sa Espiritu at katotohanan. Verse 25, sinabi ng babae, nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Kristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay. Verse 26, akong kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy, sabi ni Jesus. Dumating ang kanyang mga alagad ng sandaling iyon at nagtaka sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila ay walang nagtanong sa babae, ano ang kailangan niyo? Wala ring nagtanong kay Jesus, bakit inyo siya kinakausap? Iniwan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga taga-roon, halik kayo, tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Kristo? Kaya't lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. May God bless upon the reading of His Word today. Tayo po ay lahat ay makakaupo na. Napakaganda po ng ating binasa sa oras na ito. Isa pong story sa Bible na matindi ang ating matutunan habang binabasa po natin ito. Alam ko po na naintindihan niyo yung binasa natin. Amen? Nasa wikang Tagalog po yan. So ano po, kung babalikan po natin yung binasa natin kanina, ito po ay tungkol sa isang Samaritanang babae. Ang pagkuha po ng balon, ang pagkuha ng tubig sa balon ng Samaritana ay parte po ng kanyang pang-araw-araw na buhay. Tapos po itong Samaritana na to, siya po ay kilala sa kanilang lugar na isang rejected siya. Siya ay makasalanan dahil nagkaroon siya ng ilang asawa daw po? 5 asawa. Pero hindi po natin malalaman, kung hindi natin babasahin, alam po natin na pag binasa natin to, makita natin na pinalano po ng Diyos para sa Samaritana na ito, na hindi lang sila magtatagpo ni Jesus, kundi ma-encounter niya si Jesus doon sa well. At malaman ang puso ng Diyos para doon sa babae na yon. Dahil po gusto ng Diyos na ma-experience ng babae na yon ang kanyang biyaya. Sabihin mo sa katabi mo, biyaya. Sabihin mo sa katabi mo, grace. Hindi lang po biyaya, gusto ni Jesus Christ na maranasan ng babae na yon ang pagmamahal ng ating Ama na nasa langit. Na walang limitasyon, kahit opinyon, kahit nakagawian ng mga tao, hindi yun hahadlang para ma-encounter niya si Jesus. At sabi po doon, hindi po inaasahan nung babae na mangyayari yon na may-meet niya si Jesus. Tingnan mo, daily church lang po niya yon, nakukuha lamang siya ng tubig, sasalok ng tubig sa balon, at in an instant na meet niya po si Jesus Christ. Andyan pa po ba kayo? Nasa oras po na iyon, makakatagpo niya si Jesus at merong pagbabagong malaki ang mangyayari sa kanyang buhay. Siguro po sa lugar nito, you don't expect na mamimit mo si Jesus today, but I tell you, sabi po sa Bible, if there are 2 or 3 gathered in His name, He is there in their midst. I know and I believe Jesus is here in our midst. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, kasama natin si Jesus Christ. Kung naniniwala ka, pumalakpak ka ng malakas. And shout, I love you, Jesus. Ito pong babae na ito, para balikan po natin, mas malinaw po ang ating binasa kanina. Ito ang araw ng kanyang deliverance. Sabihin mo sa katabi mo, it's Deliverance Day. Alright? At
ito po yung araw na matatanggap niya ang living water. Sabihin mo sa katabi mo, living water. It is the Samaritan woman's divine appointment with Jesus. Sabihin mo sa katabi mo, meron kang appointment kay Jesus ngayong araw na ito. Gusto ko yung nanggigigil ka, sabihin mo po, meron kang appointment kay Jesus sa araw na ito. Amen? Before po tayo magpunta sa lugar nito, I know na lahat po tayo nag-prepare. Amen? Nagplansya ng damit, naligo, nagpabango, alright? Kumain, because we have appointment, we have meeting with Jesus. Amen? So itong babaeng to, hindi niya ina-expect kasi kukuha lamang siya ng tubig sa balon, and then suddenly, si Jesus nandoon mismo sa lugar na yon at kinausap siya. Balikan po natin ulit ang ating binasa. Nung si Jesus po ay humingi ng tubig sa Samaritan woman, dahil nga po, yung mga alagad ni Jesus ay umalis para bumili ng pagkain, si Jesus naiwan at nauuhaw si Jesus. At nung nakita niya na may pumunta si Jesus doon at nakita niya yung Samaritan woman, sabi niya, pahingi ng tubig. Nagdahilan po yung babae. At sinabi niya kay Jesus na bawal ang ganito at bawal yung ganon. Kasi po ang Hudyo at ang mga Samaritano o Samaritana ay bawal mag-usap. Kasi it's part of their religion. Sabi mo sa atin mo, religion. Sabi mo, tradition. According po sa society nila, sa lugar nila, si Jesus hindi pwedeng makahingi ng tubig sa mga Samaritans. Dahil ayon ay ang tradisyon at nakasanayan nila. Bawal talaga magsama ang Samaritano at mga Hudyo. Pero sinabi lang nung babae yon kay Jesus na bawal po kitang bigyan, Jesus. Kasi part yun ng tradition ko, part ng religion ko yon. Pero po sinabi ni Jesus Christ doon sa babae na yon, if you only knew, kung alam mo lang. Kaya pong ating pag-uusapan sa oras na ito ay pinamagatang kung alam mo lang. Sabihin mo sa katayo mo, kung alam mo lang. Ayan, dyan po tayo magaling, di ba? Huy, may kwento ako sa iyo. Kung alam mo lang. Alam mo ba yon? Si Jesus Christ, ba, para palang kaibigan si Jesus Christ. Sabi ni Jesus, if you only knew. Sabi mo sa atin ulit, kung alam mo lang. Balikan po natin yung verse 10. Sumagot si Jesus, kung alam mo lang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan kanya ng tubig na nagbibigay buhay. Sabi niya sa babae, kung alam mo lang. Hello? Siguro po sa oras na ito, hindi mo alam na mayroong gagawin si Lord sa'yo. Hello? Siguro hindi mo alam sa oras to, papagalingin ka ni Lord. Kung alam mo lang. You don't expect to be here in this place because pagod ka, puyat ka. Pero kung alam mo lang, nung pumunta ka sa lugar to, may ginawa na si Lord sa'yo. Amen? May babayaran ka bukas. Kung alam mo lang, pag upo mo dyan, may pangbayad na binigay si Lord sa'yo. Kung alam mo lang. Amen. Sabi mo ulit sa katabi mo, kung alam mo lang. Amen. Yung katabi mo, maraming blessing yan sa bulsa, sa bag. Amen. Kung alam mo lang. Amen. Amen. Let's all be honest po sa oras na ito. What have you been seeing recently? Siguro nakikita po natin yung current situation natin, ng buhay natin. Kung ano yung nangyayari sa'yo. Yung anak mo na lagi nag-church, and then suddenly hindi na nagpupunta sa church. Yung kamag-anak mo na may sakit, akala mo wala ng kagalingan, kung alam mo lang. Amen? Hello? Yung akala mo wala ng pag-asa, na makakilala kay Lord yung family mo, pero sasabihin ko sa iyo, kung alam mo lang. Kung alam mo lang kung paano gagawin ni Lord yung favor natin. Amen? Sabihin mo sa atin mo, kung alam mo lang. Ito pong Samaritan woman, ang nakita niya lamang kay Jesus, isang Jewish man na nakikipag-usap sa isang Samaritan woman. In short, ang nakita lamang po nung Samaritan woman kay Jesus ay yung physical. Yung si Jesus, nagpunta doon. Hindi niya alam kung ano ang kayang ibigay ni Jesus sa kanya. Pero alam ko lahat dito, alam mo kung anong kayang ibigay sa iyo ni Lord. Amen? We're not here because we're not after the blessing. We're here because He is the God who provides everything for us. Amen. Amen. Siya po ang nagpo-provide sa ating lahat. Amen. Alam po nyo, si Jesus mismo, habang nakita niya yung Samaritan woman, nakita ni Jesus, hindi yung kalagayan ng babae, hindi yung mga nagawang kasalanan ng babae. Ang nakita ni Jesus,
doon sa babae po na yon ay ang plano ng Diyos sa babaeng iyon. Madalas po tayo nalilimatahan natin si Jesus Christ sa kanyang gustong gawin sa buhay mo at sa buhay ko at sa church natin at sa pamilya mo dahil nakikita natin ang sitwasyon ng ating buhay o kalagayan. Doon tayo nakatuon. We see the natural. Gusto ko po tanungin kayo sa oras na ito, meron po ba sa kalagitnaan nito, ang nakikita mo lamang sa oras na ito ay natural o natural situation ng buhay mo? Ano yon? Na wala kang, merong lackness, alright? Meron kang babayaran, okay? Meron kang nararamdaman, meron ka bang hindi napapatawad, meron ka bang pain, rejection, hurt, anger, resentment, or disbelief, Lord, kailan kaya? Or shock, nagulat ka sa nangyayari sa buhay mo. Or abuse, oppression, or death, or kamamatay lang ng mga mahal mo sa buhay. Anxiety or fear, trauma, stress, lackness, or disabilities. Siguro po marami sa kalagitnaan natin ngayon, nagrito ang ating struggles. Sabihin mo sa katabi mo, be honest. Amen. Hindi lahat sa oras ng panahon, when we come here, I'm so blessed. I'm so blessed when I come in, when I go out to the city, to the farm, to the field. How are you? I'm so blessed. Pero deep inside, you're so broken and you feel pain in your heart, in your emotion. Hindi sa lahat ng oras ikaw ay very happy. Dumarating sa oras mo, meron kang struggles and challenges. Pero sabihin ko po sa inyo, kung alam mo lang. Sabi mo ulit sa katabi mo, kung alam mo lang. Jesus can offer us something na hindi kayang i-offer ng mundong ito. Amen. Let's go po sa ating pag-uusapan. I just want to encourage every one of us, lahat po tayo, kailangan tayo, we must be a vessel. Sabihin mo sa katabi mo, we must be a vessel. Sisidlan, ano yon? Sisidlan ng kapangyarihan ng Diyos. Sisidlan ng pagmamahal ng Diyos. Katulad po ni Jesus, ang nakita niya ay ang plano ng Diyos sa babaeng ito. Buksan po natin ang ating Bibles, Ephesians chapter 5, verse 2. And I will read this to you sa NLT translation. Sabi po dito, live a life filled with love, following the example of Christ. He loved us and offered Himself as a sacrifice for us, a pleasing aroma to God. Ang goal po natin dapat ay maging katulad tayo ni Jesus. Sabi mo sa katabi mo, maging katulad tayo ni Jesus. Tingnan nyo nga po yung katabi nyo kung kamukha po talaga ni Jesus, kung katulad talaga ni Jesus. Ngiti pa lamang, amen? Amen? Yung paggising pa lang sa umaga, tingnan mo yung katabi mo, parang si Jesus talaga, amen? Alam niyo po si Jesus, He demonstrated God's love dun sa babae na yon. Amen? Marami po sa church natin, okay? When we ask them, so sabi ko po kanila, let's all be honest. When someone asks us, hindi po masamang magsabi ng totoo. Amen? Amen? Hindi ko naman sinabi, uy, I'm not saying na iba po yung what you confess, you possess. Iba po yun. All I'm saying is, yung katotohanan. We need to deal those struggles in order for us to what? To be a vessel and to what? To share those blessings, that love to other people. Amen? How we could say, paano po tayo magte-testify sa, I'm blessed, pinagaling ako ni Lord. Pero ikaw mismo hindi mo matanggap na merong pinagaling si Lord sa'yo. Amen? Na ikaw dumaan ka sa buhay mo na meron kang pagkukulang. At si Lord ang nag-bless sa'yo. Amen? Si Lord ang nag-bless sa'yo. Yung babae po na ito, ganun ang kanyang naranasan. Jesus demonstrated God's love upon her. Jesus served in love and we have to do that too. We need to demonstrate it. Sabi mo sa kanila mo, i-demonstrate mo. Sa buhay po ng tao, at hindi lang sa church, sa family, sa labas po, sa buong mundo, we have essential needs of every individual. Ano po yung tatlo na ito? Tatlong letter A lang po ang share ko sa inyo. Number 1, be a vessel of God's acceptance. Sabi mo sa kanila mo, acceptance. Lakasan niyo po, acceptance. Pagka tayo po, when we demonstrate love, ng pagmamahal, katulad ni Jesus, we accept people just as they are. Minsan, marami tayong hindi gusto sa isang tao at hindi natin sila trip or hindi natin sila gustong kausapin because we don't accept them. Katulad po ni Jesus,
He accepted that woman ng buong buo. People don't have to clean up their lives for us to love them and accept them. Siguro po mas maganda sa church, iniisip natin, Lord, we want to build favor auditorium, 5,000 seats. And how we can do that? Hindi po pwedeng mabuo natin yon na walang laman yung 5,000 seats. Amen? Amen? Hindi naman pwede punuin natin ng puro tayo-tayo lang. Or parang naging organization, religion lang. Okay, puro perfect na tao nandoon. No, we need to demonstrate God's love sa labas ng church. Amen? 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 Hindi po natatapos ang JCTD sa 4 na sulok ng church na ito. Amen? We need to break religion and tradition, and we need to go out and preach the word and demonstrate God's love. We need to be a vessel of God. Amen? Amen? So, sabi po dito, hindi na natin kailangan na i-accept yung mga tao na kailangan pa nilang magpakalinis, okay, magpanggap. No. Sasabihin po siguro natin, you don't understand, kami naintindihan yung kalagayan namin. Yung sa work ko, yung family ko, yung kamag-anak ko, yung anak ko, they are so messed up. Dati silang addict, dati silang barumbado, dati silang babaero, dati silang ganito. They're into this lifestyle. Marami silang problema, sakit sila sa ulo. That habit, how do I accept them? Pero Jesus told us, we should be a vessel of acceptance. Amen? Amen? Pag may first timer, may pumasok dito, we should accept them. Amen? We want to welcome them. Amen? Palakapan po natin si Lord as we welcome the presence of the Holy Spirit. Kailangan po nating maintindihan, merong malaking difference. Amen? Pagsensya na po. Excuse me po. Right? There's a big difference, right? Between acceptance and approval. Sabihin mo, acceptance and approval. Ano ang ibig sabihin po nun? We can accept someone. Pwede po natin i-accept ang isang tao without approving kung ano ang ginagawa nilang masama. Tama po ba? We accept the sinner but not the sin. Hello? Hello? Here in our church, we welcome the sinners and we don't welcome the sin. Amen? Amen? Jesus accepted and loved everyone before they clean up their act. Kasi po ang nangyayari sa church when we ask them, how are you? Kamusta ka? I'm so blessed. I'm so anointed. Tama, okay? I'm so talented. I'm so ganyan. Pero deep inside, meron palang struggle silang kinakaharap. That's why, alright, we don't want perfect people. We want honest, alright, 100% human, amen? Pero 100% din ang trust at obedience kay Lord. Amen. We can accept people without agreeing with everything they're doing. Kapag mali, mali. Amen. Pero we don't push them, we don't kick them, or get out, right? Everyone needs acceptance. Amen? How we could evangelize kung tayo mismo, our minds, our hearts, our church, our family is full of tradition and religion. Amen? Si Jesus, He breaks every tradition and religion. Amen? Ang label po ng Samaritan woman, tingin po kayo mabuti, sa kanyang city, sa kanyang lugar, yung woman na to, in short, with 5 husbands. But God knew her as His daughter. Nakita ni Jesus na hindi na siya ay makasalanan, kundi siya ay anak ng Diyos. Amen? Kadalasan po kasi sa ating family, lalong-lalo na Filipino culture, sa church din, alright? Dahil sa dating mga religion niyo po, kadalasan sa church, tayo po mismo ay mahilig magbansag at magbigay ng mga labels sa ibang tao sa loob at sa labas ng church. Tama po ba? Amen? Tingnan mo yung katabi mo, sabihin mo, kung alam mo lang. Sabi mo sa katabi mo, kung alam mo lang. Uy, dating adik yan. Dating lasinggero yan. Alright. Dating masama ugali niyan. Okay. At marami pang iba. The Samaritan woman, ang kailangan lang niya pong gawin at ay matanggap, ay ma-encounter niya si Jesus.
na nag-reveal sa kanya ng tunay na pagmamahal ng Diyos, Ama. At kung sino ba talaga siya, sabihin mo sa katabi mo, kilala mo ba talaga ako? Amen. Yang katabi mo, kung alam mo lang, gagamitin ni Lord yan. Amen. Yung testimony niyan, gagamitin ni Lord. Amen. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Yung ready na pagpagamit kay Lord. Si Jesus Christ po, nung na-encounter niya yung babaeng ito, nung Samaritan woman dun sa well, hindi niya gustong ipahiya yung babae na yon. Di ba sabi niya, isama mo nga yung asawa mo dito? Sabi niya, na-shock siya. Sabi niya, wala akong asawa. Pero sabi, nirebuke siya ni Jesus Christ. Sabi ni Jesus Christ, oo nga, wala akong asawa, pero 5 naman. Hello? Kaya kay Jesus, bawal magsinungaling. Amen? Sabi mo sa tayo mo, sa church, bawal magsinungaling. Sabi mo, ang Kristiyano, bawal magsinungaling. Why? Because Jesus can see our hearts, our minds. Amen? Amen? Grabe yun, na-shock siya. Kaya minsan sa church, meron tayong mask, meron tayong maskara, you will show the people you're very happy, you're very blessed, wala akong babayaran bukas, diba? Parang you're so easy. Pero after ng church, kinabukas pag-uwi sa bahay, namumblema ka. Sabi mo, don't wear mask. Amen? Why? Wala kang maitatago kay Lord. Amen? Hindi niya gustong ipahiya yung babae na yon. Because he must have seen her heart. Nang nakita ni Jesus, yung puso po ng babae. And yung guilt. Kasi sabi niya, makasalanan ako. And then the condemnation she was feeling. Yung lugmok na nga sa buhay yung babae na yon. Gulong-gulo siya sa sitwasyon niya. Pero nung encounter po niya si Jesus, nung sa well na yon, at kinausap siya, as he spoke to her, the truth truly opened her eyes to begin to see. Nung nakausap po niya si Jesus, nabuksan ang kanyang mata at nakita niya ang katotohanan. Na hindi siya masamang babae, na hindi siya titigil dun sa kasalanan niya. Kasi alam niya na may plano si Lord sa kanya. Sabi ni Jesus sa kanya, if you only knew, kung alam mo lang. Ni-reveal po ni Jesus na He came to restore yung buhay niya, at hindi lang yung buhay niya, yung mga anak ng Diyos. To restore God's children should have with Him as Father. Siguro sa kalagitnaan po natin, hindi mo alam ang gagawin mo sa buhay mo, babayaran mo, or feeling mo, para ka nang ulit-ulit na cycle ka na lang, or nandiyan ka na lang sa kalagayan mo, pero God can restore you as His children, as His child. Hindi ka blinded, or ito dapat gagawin mo, ito dapat gagawin mo. God can move in different ways. Amen? In mysterious ways. It's not about the place of worship. It's not about the church. It's not about your tradition. It's not about kung ano yung pinakilalakihan mo. It's all about the attitude of the heart. Sabi mo sa kanya mo, attitude of the heart. Inaccept po ni Jesus yung babae na to ng buong buo. Pangalawa pong A, be a vessel of God's affirmation. Ano ibig sabihin po ng affirmation? Dapat po tayong mga Kristiyano, lalong-lalo na ikaw nakaupo dyan, na tayo mga leaders, self-leaders, Bible teachers, members, mga Kristiyano, mga delivered na, mga pinalayan ni Lord, dapat po tayo ay vessel of God's affirmation. We encourage people. Amen? Having relationship with Jesus is not about rituals and religion, but a matter of identity and relationship. Sabihin mo sa katabi mo, identity and relationship. Ulitin po natin mo, identity and relationship. Dapat po, when we come to worship God, we should know our identity. Sino ka ba sa harap ni Lord? Dapat alam mo na tayo po ay anak ni Lord. Amen? Tayo ay pinalaya na, tayo ay pinatawad na. We should not go back to our past because what? Ina-affirm ni Lord na ikaw ay kanyang anak. Amen. Amen? Bakit po ba natin sinishare ito? Mamaya po malalaman kung why do we need to break those religious traditions at culture. Hindi lamang po sa church, sa family, kundi sa bansa natin. Marami tayong culture na hindi biblical po. Amen. That's why we cannot what? Break through sa pagiging Kristiyano natin. Ulit-ulit. Hello? Hindi niyo po ba alam, karamihan daw ng mga church, hindi lang po sa
Hindi po sa church na, sa ibang church din po, mga Kristiyano. After nilang ma-born again, dala-dala nila yung mindset, ng culture, ng former religion nila. We're not talking about this sa religion po, We're talking about yung culture na dala-dala nila, yung mga kinalakihan nila. And Jesus, ayaw na ayaw po ni Jesus yon. Gusto niya, nakatuon lang tayo sa Panginoon. Amen? Amen. At ito po ang isang malaking trivia. Alam niyo po ba na alam ko po na pag nabasa niyo na to dati at binabasa natin ngayon, alam niyo po ba, itong Samaritan woman na to ay mayroong pangalan. Ang pangalan po niya ay Fotini. Kung alam niyo po lang. ang pangalan po niya ay Fotini. Maybe po hindi mo pa siya narinig yung pangalang Fotini. Pero alam mo yung storya niya. Ito po, ang pangalan na to ay binigay po sa kanya ng Eastern Orthodox Church. Alright? Kung babasahin po natin ang church history, isa pong trivia to. At ito po ay binigay sa kanya doon sa well na yon in John chapter 4. Ang story po ni Fotini, itong Samaritan woman na ito, sabi po ng mga scholars at theologians, si Fotini ay yung story po niya is one of the longest stories in the Bible. Wow. About a woman, and it's the longest conversation that Jesus is recorded as having with anyone. Wow. Ito po yung longest story in the Bible na isang babae kasama si Jesus. At ito yung longest conversation na naganap, na recorded, na kasama niya si Jesus. Siguro po sa lugar natin to kanina, I encourage you, every one of us faces challenges and needs emotional support. Amen? Sabi nga maraming kabataan ngayon, mga Gen Zs, Millennials, amen? Na na they felt na they are rejected. Alright? Na sila ay iniwan ng magulang nila, hindi sila sinuportahan. They need emotional support. At hindi lang po yung mga bata, hindi lang mga youth. Minsan, yung mga matatanda rin po, akala nila iniiwan na sila ng kanilang mga mahal sa buhay. Habang pagkatapos palakihin, pagkatapos itaguyod ang family, sometimes they felt na iniiwan na sila. And here in a church, we need to be a vessel of God's affirmation. We need encouragement. Amen. At hindi lang po, ang mga tao kailangan din po ng ng support, emotionally, financially, and physically. Alam niyo po, church, when we are there for our friends and loved ones sa mga crisis na kanilang mga buhay, ay grabe, hindi lang 5,000 ang madadala natin kay Lord. Buong bayan, buong probinsya, buong city, madadala natin sa ating Panginoon. Why? Because when we are there for our friends, for our families or relatives, yung sa crisis po nila, sa disappointments nila, sa kanilang sakit, okay, or death in their families, we're building a bridge. Because we are God's vessel to encourage them. Amen? Yung pagsama mo pa lamang, amen? Ito pong si Fotini, I was restored to what heaven has designed for her from the beginning. Kasi akala ni Fotini, siya ay makasalanan, siya ay may asawang 5, at siya ay hindi gumagawa ng magandang bagay. Pero alam niyo po ba, ang nagpabago kay Fotini ay perspective niya kung sino si Jesus sa buhay niya when he encountered Jesus dun po sa well. Ito pong Samaritan woman, wala na ang focus niya saan? Sa buhay niya. Wala na, it's not about me, it's not about my family, it's not about my ministry, it's all about Jesus. Ayun po ang nagpabago sa kanya. Kaya minsan po tayong mga tao, lalo mga Kristiyano, when we go to church, when we face someone, or when we have fellowship with someone po na kilala natin, minsan, iniisip, ano kaya sabihin nito? Sabihin na, simba ako ng simba, tapos ganito ako. Diba? Iisipin niya, ganito ako. Ano pa naman ako? Leader pa naman ako sa church. Pero it's not about you anymore. It's about Jesus. Amen. Kaya tayo po na nandito sa church, dapat po tayo maging katulad din ni Jesus. We should not look on the outside situation, but in the heart of people like Fotini. Nakita ni Jesus, yung puso, sabihin mo sa kanya mo, yung puso mo.
Sabi mo sa katabi mo, yung puso mo. Marami pong tao ngayon sa church, dalawang klase. Ito yung una, living in the past people. Yung mga taong namumuhay sa nakaraan. Laging nakatingin sa nakaraan, hindi makamove on sa nangyari sa buhay. Ano po, kaya marami na aapektuhan the attitude, the character, kung paano mo palakihin yung anak mo, kung paano mo, yung mga anak naman, kung paano mo tratuhin ang magulang mo because you're living in the past. Marami po sa kalagitnaan natin, living in the past people. Number 2, living a double life people. Ano yung mga living a double life people? Yung mga taong akala mo very okay, very spirit-filled, pero pagdating sa labas, naiiba. Hello? 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 That's why when we serve God, when we enter the ministry, when we enter responsibility o may pinagkatiwala si Lord sa'yo, dapat you're not living a double life. You're living for Jesus na po dapat. Bakit po ba ang daming Kristiyano na Kristiyano kapag linggo, pero makumundo kapag Lunes hanggang Sabado? Okay? Nakakapagsalita pa ng nagmumura pa or I don't want to judge you, alright? To judge us. Pero marami pong ganito. Hello? Bakit po? Yung tipong ulit-ulit na lang ay sitwasyon, walang pinagbago. Dahil walang tunay na repentance at paglago sa salita ni Lord at paglayo sa kasalanan. Pero alam niyo po ba, ikaw mismo nandito ngayon kung alam mo lang kung anong kayang i-offer ni Jesus sa'yo. Ikaw ang gagamitin ni Lord para maging instrument niya na magbago ang maraming tao. Amen? Sabi mo sa kanila mo, ikaw ang gagamitin ni Lord. Amen? So ngayon, when we ask God to use us as His vessel, kung alam mo lang, ay grabe. Baka mamaya pag nagsama kayo sa susunod na linggo, hindi lang dalawa, baka 10 sa 10 first-timers because God can use you. Amen. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Repentance and turning away from sin is not about the sin. Wow. Ang paghingi daw po ng tawad at paglayo sa kasalanan, hindi lamang nakatuon sa kasalanan at sa mundo, but returning back to our original purpose and identity. Ano ba ang calling mo? Sabi mo sa katabi mo, ano ba ang calling mo? Ikaw ang gagamitin ni Lord. Amen? Kung alam mo lang. Maybe some of you will be a kingdom builder. Amen? Gagawin kang milyonaryo ni Lord to finance the kingdom of God, to help a lot of people. Amen? You will be a vessel of God. Kung alam mo lang. Amen? Ito po, remember this. A friend is someone who walks in when everybody else walks out. Sabi mo sa atin mo, walang iwanan. Alam niyo po, magagamitin tayo ni Lord kapag tayo ay naging vessel tayo ni Lord. Kuwari po lumabas po kayo after the church. Meron kang kaibigan, meron kang kamag-anak na nalulugmog sa kasalanan or may sakit karamdaman. A friend is somebody who walks in when everybody else walks out. Yung Samaritana to, kung hindi pumunta si Jesus Christ at kinausap niya yung babae na yon, yung babae siguro po malamang masira ang buhay, masira ang family niya. Why? Kasi walang lumapit sa kanya, walang nag-encourage sa kanya. Hello? Hello? Andiyan po ba kayo? Looking at the life of Potini, we can surely say that she did not only know about Jesus. Hindi lang po niya nakilala si Jesus about religious information that Jesus is Lord, Jesus is the Savior, Jesus is the provider, the deliverer, the healer. Pero ang nangyari po kay Samaritan woman, kay Potini, she had a personal and intimate relationship with Him. Genuine, totoo. Sabi mo sa kanya mo, totoo. Hindi nagpapanggap. Amen. Ano po pinaka-nakaka-touch dito sa story na binasa natin? Ay kung paano niya naapektuhan ang kanyang mga nasa paligid. After she encountered Jesus, she affected all those around her to have the same love for and commitment towards Jesus. Pangatlong letter A. Be a vessel of God's assistance. Lahat naman po tayo, we need
love. Amen? Everybody needs practical love. How could you say, I love you, I bless you, pero you're not doing it. You're not being practical. God bless you. Ay, kulang ako ng ng ganyan. I pray to God and sabihin mo sa kanila, ay, tama, i-bless ka nun siya, sagutin ka ni Lord. Pero ikaw naman, kinakausap ka ni Lord, right? To help that people, that person, sasabihin mo, oh, God bless you. Pero pagka practical ka at sumusunod ka kay Lord, okay? Kaya mong i-bless, kaya mong tulungan. Amen. Sometimes we can build a bridge to someone by offering practical assistance. Amen. Kasi pag nakita nila yung sakripisyo mo, yung effort mo, yung time mo, yung pagsama mo, ay grabe, hindi mo na kailangan, hindi mo na kailangan sabihin, saan ka mapupunta pagka namatay kasi impyerno sa langit, hindi mo na kailangan sabihin ganon. Pag nakita niya yung love ni Lord sa'yo, at andun ka para sa Kanya sa oras ng pangangailangan ng tao na yon, grabe, si Lord na mismo makakausap na sasama sa'yo sa church yon. Amen? Why? Because be a vessel of God's assistance. Let's be the hands and feet of Jesus here on earth. Amen. Tayo maging kamay at paa ni Jesus. Amen. When we share, when we do missions, when we do our Bible study, cell group, P20, youth gig, youth service, be the hands and feet of Jesus. Hindi po natatapos ang calling mo sa pagtatrabaho maghapon. Hello? Hindi natatapos ang calling mo sa pag-aaral buong linggo. Amen. You have a deeper calling sa buhay mo. Amen. The Bible says that love is something you do. 1 Thessalonians chapter 2, verse 8. Because of our love for you, we were ready to share with you not only the good news from God, but even our own lives. You were so dear to us. Ano po sinabi dito sa verse na ito? That's demonstrating God's love. Hindi lang po kailangan we share the good news, the gospel. We share our own life. Sabihin mo sa kanila mo, share your life. Amen. Sa church po, dapat tayo, we break the religion, or we break the tradition. What? We share our own life. Amen? Amen? Hindi niyo po alam pag kayo may cell group kayo, may Bible study, kayo lumaki church, because we're like a family. Amen? 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 Di ba, sasamahan mong mag-mall, ayun, sarap yun, di ba? Kumain sa labas, sasama mo yung mga ka-church mo, kapamilya mo, amen? Yung mga friends mo, kasama mong mag-shopping, amen? Kasama mong, you share your life. Pag mayroong malungkot na pangyayari sa buhay, you are there for them. Amen. You share your own life, parang si Jesus. Ibig sabihin, tingnan niyo po, di ba? Si Jesus Christ mismo, si Jesus na siya. Pero He shared His life for you and for me. Amen. Katulad nung sa babae na nasa balon, pinuntahan pa ni Jesus, pambihira, di ba? Nauuhaw na, pero kinauusapan niya yung babae na yon. Alam niyo po ba, si Satan, sabi po, di ba, ang kanyang trabaho ay to steal, to kill, and to destroy. Si Satan, madaming kasinungalingan na gusto niyang paniwalaan po natin. Sin is the lie that comes to steal our true identity. Tingnan po muli natin si Fotini. Kung nanatili po siya sa identity niya dati, siguro wala siyang courage and boldness to preach Jesus sa kanyang city and boldly declare that she met Jesus. Kaya minsan, yung mga tao nahihiya mag-testify na may girong ginawa si Lord sa kanila, let's check, baka hindi talaga lang na-encounter si Jesus. Kasi ang tunay nakaka-encounter kay Jesus, hindi nahihiyang mag-share about Jesus, na binago ang buhay nila, binago ang sitwasyon ng kanilang family, binago ang kanilang buhay, pinagaling, pinalaya. Just like Fotini, she gave everything to Jesus. She was confronted with her past and then with religion. Lahat ng nasa city sa kanya, ano yan? Maraming asawa yan, makasalanan yan. Lahat din po tayo nagkasala. Tama po ba? We all have past and religion around us. But she made a decision, nagdesisyon siya na iwanan yon. At alam niyo po, nung binasa natin to sa later part, nabasa natin na iniiwan niya yung water pot, yung kanyang balde, yung kanyang timba. At she immediately responded and acted on the word. Na sinabi niya,
I will never thirst again. I will drink the living water of Jesus Christ. Wow. She made that decision to not return back the same. Huwag kang aalis sa lugar na ito na katulad ka ng kahapon at nung isang araw at nung isang linggo. When we go out of this place, there will be a change in our lives, in our hearts. But immediately, she changed and was a new creation transformed by Jesus. As we conclude, lahat po tayo ay karoon ng pagkakamali. Tama? Nagsinungaling, kumupit, okay, hindi nagsabi ng totoo. God doesn't ignore them. Hindi in-ignore ni Jesus yon. But He is not looking at all the mistakes. Hindi siya nakatuon dun sa pagkakamali po natin. He is looking at the design of our lives. Amen? Nakatingin si Jesus kung doon sa plano niya at sa calling mo. So when the Samaritan woman met Jesus that day, she was blamelessly innocent. Sa tingin ni Jesus, wala siyang kasalanan. She was not perfect in the eyes of man, sa mga nasa paligid niya. Pero si Jesus, alam mo yung totoo at katotohanan tungkol sa kanya. He saw the real Fotini. So ngayon po, church, I will ask you something. Ano po ang tingin nyo sa sarili nyo sa oras na ito? Siguro, iisipin po natin, ano kaya sasabihin sa akin nung nasa tabi ko, nung family ko? Are you seeing yourself from the perspective of others? Sa sinasabi ng iba? Sabihin mo ulit sa katabi mo, kung alam mo lang. Yung nanggigigil ka, sabihin mo, kung alam mo lang. Kung alam mo lang, yung nasa tabi mo, ay naggagamitin ni Lord. Amen? Amen? We will turn this world upside down for Jesus. Amen? Marami po tayong nagawa sa buhay natin nakakahiya, mga bagay na ginawa natin, pero hindi kagustuhan ni Lord. Pero nung nagrepent tayo, nung nakilala natin si Jesus, yung love at yung truth ni Lord ang tunay na nagpalaya sa atin. Amen? We don't want anyone na magpanggap, I'm blessed, I'm delivered, pero iyak-iyak, tatawa, gugulong, amen? Alright, akin yun. Pero behind that curtain, okay, meron palang nangyayari sa kanyang buhay. We want the real truth. We need to break religion and tradition. God's plan has always been to reconcile everyone, everything back to Jesus. Kasi yung puso po niya ni Jesus, kung malalaman mo lang, kung alam mo lang ang puso ni Jesus, kung paano kanya mahalin at kung paano kanya samahan. When we think about this sa ating mga isip, siguro sasabihin natin, hindi natin kaya yan, hindi natin magawa, hindi mangyari sa buhay ko yan. Pag hindi po tayo uminom doon sa ino-offer ni Jesus, sabi niya, kung alam mo lang, if we don't drink from the living water and get refreshed from the presence of God, we will never be able to comprehend it. Hindi na po natin ito maintindihan. We will not comprehend this. Pero po, katulad po ni Fotini, naniwala at tinanggap niya to. Sa lahat po ng naniniwala dito, pumalakpak ng malakas. At sumigaw ng malakas, I love you, Jesus. Hallelujah! Yung relationship po ni Jesus is not just an event. It's not just one Sunday morning na 7 a.m., 10 a.m. service. Hindi lang one-time event. Not just every camp sa mga youth, not just every camp, not just every cell group. A meeting at the well, nung meeting po niya sa well na yon, she was drinking from the well continuously. Anong well na yon? Living water. Si Jesus Christ po yon. And being refreshed as she walked in obedience from a secure place of being loved. Nung narinig niya yon, nung natanggap niya si Jesus sa buhay niya, she really obeyed Jesus Christ. Sabi nga po, di ba, obedience is better than sacrifice.
Ano ang magagawa ng paglilingkod mo, pagtugtog, pagsayaw, pagpalakpak, paglinis mo dito sa church, or pagkamay mo, pero hindi ka naman sumusunod kay Lord. Mas maganda when we truly encounter Jesus and we will also obey God's word. Amen. Lahat po tayo dito, meron tayong past, present, and future sa ating buhay. No one can deny that in our mind. Pero po si Jesus, nagtatakda ng oras para may encounter ka, ma-meet ka ni Jesus. I do believe it's not an accident na tayo po ay magkita-kita to have a fellowship sa oras na ito. Today is your time to be set free from every limitation. Sabi mo sa atin mo, wala ka ng limitasyon. Kung meron mang bumibihag sa'yo, temptation man, kasalanan man, bisyo man, that comes with the lies of the enemy. Today is your day, like Potini. Amen. Can I invite the worship team? Marami po dito na lumalakad sa takot or sa stronghold ng darkness. Hindi ka makalaya-laya. Like Potini nung una, hindi niya malaman kung ano gagawin niya sa buhay niya. Pero, nung tinawag siya ni Jesus Christ, He called her out of the darkness. Ngayon, Jesus is calling you out of your darkness into His marvelous light. Amen? Gusto ni Lord, ikaw ay nasa liwanag, nasa katotohanan ka. Amen? Amen. Balikan po natin yung ating pinag-aralan. Be a vessel of acceptance. Be a vessel of affirmation. And be a vessel of assistance. So, pagkaganyan po, ang culture ng church natin ay ang grabe. The moment you enter the church, ay grabe. You can feel really the presence of God. No need to wear fake smile. No need to wear I'm happy, I'm blessed. When you shake their hands, they can feel the anointing of the Lord. Why? Because you have the living water in you. It's not just about the church, about the music, the lights, the building. It's all about the heart. Amen? 1 Peter chapter 2, verse 9. But you are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, His own special people, that you may proclaim the praises of Him who called you out of darkness into His marvelous light. Today, we are no longer to be yoked of our past hurts. Hindi ka nabibihagin ng mga sakit na dinulot sa'yo ng mga iyong nakaraan. As Jesus has come to put His yoke upon you, that is light and has a purpose. Right now, we will worship God. Like a gentle voice from heaven. And God will what? Restore us. Amen? So we are all invited. Lahat po tayo, I encourage you to lay down. Ibigay natin lahat kay Jesus. Like Potini. Alam niyo po si Potini, yung Samaritan woman, iniwan niya yung balde at she followed Jesus. And she preached, she shared the gospel. Alam niyo po ba, trivia, pag sinearch mo sa Google, Samaritan woman named Potini, isa siya sa pinakamaraming na-sharean sa history ng gospel, ng history ng church. Just like Potini, she left her water pot and never returned to the same way of living. Hindi na siya bumalik sa dati niyang buhay. Ikaw at ako, kaya nating iwanan yung nakaraan and we can walk doon sa destiny na binigay ni Lord sa atin. What God has destined for you and for me, filled with living water. You are no longer bound by what you can see. Ito ang sitwasyon mo, may sakit ka at karamdaman, ito naririnig mo, negative information, ito ang nararamdaman mo, hindi ka masaya.
Ito ang nakikita mo, nasasabi mo, but you are set free and now you are going to be led by the Spirit of God. If you are ready to experience the living water of Jesus, please stand up and let's worship God in this place. Last verse, Romans chapter 8, verse 9. But you are not in the flesh, but in the Spirit. If indeed the Spirit of God dwells in you. Now, if anyone does not have the Spirit of Christ, he is not his. Sino dito alam niya na si Lord ay nasa kanyang buhay? Sabi mo sa kanya mo, ako yon. Amen? We will drink the living water that the Father has prepared for you. Siguro hindi mo inaasahan na it is your day to be set free, to be healed, right? To experience breakthrough in your life. You are there in the back, serving, shaking hands, smiling, pero marami kang challenges at marami kang bandage na hindi ka makalaya. Today is your day. Hallelujah. Palakpakan po natin si Lord ng malakas. Church, let's open our heart. Buksan natin ating mga puso. At imagine natin, we are drinking from that living water that comes from the Father. Hayaan niyo pong buksan ni Lord ang iyong mga mata to perceive, to see, and to get a deep understanding kung sino si Jesus talaga sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Kung sino talaga si Lord sa iyo, ang nagtakda, ang gumawa, at nagbibigay ng tunay mong calling. Church, close your eyes and ask God, ask Jesus, ask the Holy Spirit to meet you at your well today. As you imagine, habang nakapikit ka, imagine mo, nakamiting mo si Jesus like Fotini, Samaritan woman na nasa well. As you sit with Jesus, kausapin mo si Lord ngayon. Ask Him to speak to you. Because when Jesus will speak to you, our lives will never be the same again and again. Kausapin mo si Lord, ano ba plano ni Lord sa'yo? Allow Jesus to speak to you like He spoke to Fotini. Hallelujah. Come on, ask Jesus. Come on, let's sing in the spirit. Come on, oh, we ask you, Jesus, to meet us. As we sing this song, when the music fades and all is stripped away, and I simply come, Jesus, longing just to bring something that's a word that will bless your heart. I'll bring you more than a song. I'll bring you more than a song, for the song in itself is not what you have required. You search much deeper within. You search much deeper within. Through the way things appear, you're looking into my heart. Coming back, I'm coming back to the heart of worship, and it's all
about Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all, come on, let's worship Jesus. Jesus, I'm Coming back to the heart of It's all about Jesus. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made it. And it's all about you. It's all about you. I'm coming back. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I've made it. And it's all about you. It's all about you, Jesus. Church, let's ask Jesus right now. Kausapin mo ang Panginoon ngayon. Don't hide anything from God because the Lord knows your heart. The Lord knows everything that you have done. Kahapon, isang araw, ng isang linggo. Don't hide from God. Be real. Be true. Be honest. If you've done mistakes, ask the Lord. Ask for forgiveness. Ask the Lord to change you. Ask the Lord to encounter you. Ask the Lord to speak through you. In Jesus' name. We still have time. Can everyone pray right now? I can feel the presence of God right now. So no music for a while. Everyone voice, come on. Everyone's voice, come on. Lift up your voice to Jesus right now. Come on, speak in tongues. Jesus is here right now. Jesus is talking to you, restoring you, cleansing you, breaking every religion, breaking every tradition in your family, in this church, in this nation. Jesus, we ask you right now. Don't just be lazy. Buksan mo yung bibig. Shoko, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Jesus is passing by right now. I don't need to lay hands on you. The Holy Spirit will minister to you one by one. Allow me to extend a little bit of time. Jesus says, if you sow in tears, you shall reap in joy. There's a corporate anointing happening right now in our midst. Pwede po bang maghawak-hawak tayo ng kamay? Hold the hands. Yung people mo, sige, lahat maghawak ng kamay. Pati nasa gitna. Even nandyan sa live stream, the Lord will encounter you right now. Come on, everyone, maghawak-hawak tayo ng kamay. Without a break. Come on, sige po. Without a gap. Sige po, yung nasa kaliwat kanan, nasa gitna. Extend your hands.
As a church, we will pray for our family. We will pray for our church. We will pray para sa inyong mga anak. Come on, let's pray. Come on. Come on. The Lord will encounter you right now. Come on, close your eyes. Don't leave the presence of God right now. You at the back, the Lord is healing you right. Pinapagaling ka ni Lord. Ikaw na nasa likod. Pray for one another. Yang nasa tabi mo, hindi aksidente na yan nakatabi mo. The Lord will use that person. Yes, Jesus. Thank you, Jesus. Sige po, ipapanalangin natin ang ating mga kanya-kanyang family. Come on, buksan mo yung bibig. Make it loud. Cry out to Jesus. Lord, I want you to encounter my sons, my daughters. Let's connect to the presence of God. Come on, worship team. Come on. Come on, support. Let's fill this place with our worship. Come on. Pray for your loved ones na hindi pa nakakarinig ng salita ni Lord. Pray for them. It's all about Jesus. Come on, let's pray for our church. Come on, let's pray for this church. Last 1 minute, let's pray for this church. Let's pray for our anniversary. Let's pray for our pastors, leaders. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus. It's all about you. It's all about you, Jesus. Jesus, once again, yes, thank you, Jesus. We entrust you, O God. Pinagkakatiwala po namin, Panginoon, ang aming mga buhay sa iyo. We surrender our lives to you once again, Jesus. Be our Lord and our Savior. We want to encounter you every day, O God. Like the Samaritan woman, O God. When you encounter her, yung buhay niya, Panginoon, ay nabago. Siya ay sumunod sa iyo. Lord, I pray and we pray everyone here in this church. We will obey you, Jesus. We will obey your word, Jesus. Our life will never be the same again. We will not live on our past. We will not live a double life, Jesus. We want to be a genuine Christian before you, Father God. Lord, we pray, Panginoon, sa lahat po ng merong sakit at karamdaman sa oras na ito. Lord, we pray for complete healing right now upon their bodies. I speak healing right now. I speak healing right now in the mighty name of Jesus. Lord, every bisyo, every temptation, we break it in the name of Jesus. We cancel all the plans of the devils, of the enemies in our lives right now, in our families, in our church. We break it and we cancel it in the name of Jesus. Lord, we thank you, Father God, because we know, oh God, na lagi mo kaming sasamahan, lagi mo kaming kakalingain, lagi mo kaming yayakapin, at Lord, magpapakilala ka sa amin ng totoo. At Lord, makikilala ka namin sa mas malalim pang pagkakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, we thank you. To God be the glory, all the honor,
in all the praises. Because it's all about you, Jesus. It's not about us. It's all about you, Jesus. It's about Jesus. It's about Jesus. Thank you, Jesus. We thank you. We love you. In Jesus' name. And everybody say, shall we pray for our closing prayer? Lord Jesus, marami pong salamat sa oras na ito. We felt your presence. We encountered you, Lord, like the Samaritan woman. Lord, help us to be a vessel of your glory kung saan man kami pumunta at kung ano man ang gawin namin sa buong linggo na to, Lord, we will declare and we will glorify you sa lahat ng aming gagawin. Lord, bless the works of our hands habang nakalahad ng aming mga kamay. Lahat ng gagawin namin sa linggong ito, Lord, pagpapalain mo. Ang mga estudyante, Panginoon, bigyan mo ng karunungan sa kanilang pag-aaral. Ingatan sila sa pagpasok sa kanilang mga eskwelahan. Ang mga nagtatrabaho, Panginoon, give them promotion, give them strength, O God, as they do the work, Lord Jesus, as they do their jobs in their marketplace. Lord, sa lahat ng negosyo, bless their businesses, O God. Lord, bless each one of us right now. Sa lahat ng may sakit, karamdaman, pinagaling mo na, Panginoon. And Lord, makikita kami sa susunod na linggo na maraming patotoo na maraming kang ginawa sa aming buhay. To God be the glory and all the honor. In Jesus' name, amen, amen.